Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first card ninyo, we have Dandelion. Ayan. So, rooted, persistence, cleansing. So, siguro, ungrounded ang iba sa inyo ngayon, Scorpio. Kaya, mas makakabuti if you are going to do some cleansing, no? Sa inyong energy field. You can do smudging, pwede ninyong gamitin yun kung kayo ay dati nang nag-i-smudging. So, this could be the time na kailangan ninyong ulitin, gawin uli, 'di ba? Yung pag-i-smudge kasi that also clears hindi lang yung physical living space mo, kundi pati na rin yung energy field mo. Kasi po pwede, no, na ungrounded ka, po pwede na wala ka sa focus, po pwede na hindi ka makapag-concentrate sa ngayon, no, for whatever reason. Siguro maraming nagbabother sa iyo, maraming gumugulo sa isip at sa puso mo. Pwedeng ganon. So, your next card is Fox. Ayan, ingenuity, observation, shape-shifting. Si Fox, matalino, no? Matalino, madiskarte. Kaya, pwede na ngayon, ito yung magiging, approach ninyo sa buhay. 'Di ba? Matutong mag-observe, hindi muna kayo magdedesisyon agad-agad, no? Kung mayroong mga kailangan pagdesisyonan, bagkus pag-aralan, obserbahan, 'di ba? And tignan maigi ang magiging consequence. I-consider nyo agad, no? Tignan niyo agad, weigh things out kung ano yung magiging consequence ng kung ano man ang desisyon na po pwedeng gawin ninyo. Okay? So, we also have death, immortality, other world. Feeling ko dito, si death energy kasi this is transformation. This is change. So, po pwede, no, na maraming magbabago sa buhay ninyo. Po pwedeng marirealize mo dito, makikita mo na maraming bagay ang kailangan mo nang baguhin para tuluyan ka ng umalagwa sa buhay. Po pwede kasi na on a personal level, 'di ba? Baka yung perception mo, baka ma-realize mo na, teka lang, parang kailangan ko nang baguhin, no? Yung pagtingin ko sa mga bagay-bagay, sa mga sitwasyon. Kasi po pwedeng yun din, no? Ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi kayo nagpo-progress, no? Maybe. Or, po pwede rin na ang iba sa inyo rito, talaga namang kailangan ninyong baguhin ang diskarte ninyo sa buhay. Pwedeng ganun din yon, no? So, this could be a lot of changes na po pwede ninyong gawin sa ngayon kasi marirealize ninyo or mapapansin ninyo na hindi kayo umuusad. 'Di ba? Kaya yon ang magiging eye-opener ninyo na ano ang pwede kong gawin? Ano yung pwede kong baguhin sa sarili ko, sa pag-iisip ko, sa diskarte ko, 'di ba? Para na makawala na ako dito sa stagnant energy. So, what else? So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Salamat! So, we have balance. Ayan. So, this is really good, no? Na may babalik mo na yung balanse sa buhay mo. At isa sa mga manifestation, no, dito sa buhay mo is yung pagbabago. 'Di ba? Kasi merong rebirth, no? Merong new beginning dito na gagawin kayo, and that will be in alignment doon sa kung ano yung mga pagbabago na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya merong mga adjustments ka din dito na gagawin, yung mga ganyan. At muli, no, from there, then magiging maayos ng lahat. May babalik mo na sa ayos ang lahat, magiging mas ka na, kumbaga, alam mo na dito yung mga priorities, 'di ba, ninyo, ano yung mga bagay na
dapat na pagbibigyan ninyo ng mas maraming oras, panahon, atensyon, mga ganyan. So, you will be back in balance, no? Which is really good. Kasi kapag nasa balance na ang lahat, magiging, magiging mas maayos na ngayon ang takbo, ng buhay. So, we have emotional withdrawal. Okay? So, ang iba sa inyo rito, maaaring meron kayong there is something siguro na sitwasyon sa buhay ninyo wherein parang ayaw mo na mag-stay ka pa dyan longer kasi yung parang wala na yan sa mo, parang hindi na yan naka-align sa goals mo, hindi na yan naka-align sa kung ano man yung gusto mong mangyari sa buhay mo, ano man yung ini-envision ninyo na maging future ninyo. Parang ganon, 'di ba? So, maaring hindi ito naka-align doon. Kaya nafi-feel mo na parang hindi ka na masaya dito, hindi ka na contented, hindi ka na komportable, hindi ka na at ease, kumbaga, no, sa sitwasyon na ito. Kaya po pwedeng physically, oo, nandyan ka pa, kasi maybe you are waiting for the perfect timing for you to leave that situation. Maaaring kinokondisyon mo pa ang mga maiiwan mo or kunikondisyon mo pa yung sarili mo, pwedeng ganon. Pero yung puso mo at ang isip mo, parang wala na dyan. Hindi ka na dyan nakakonsentrate. Maaaring nasa ibang bagay na, no? Yung isip mo, yung damdamin mo, wala na dito, no? So, pwede na, kunyari, trabaho ito. Maybe you are in a kind of job na siguro nandiyan ka lang just because yung kita, no? Maybe that's your bread and butter. Kaya maaring nandiyan ka lang, but the fulfillment wala na, no? Yung contentment wala na. Yung kasiyahan na yan ang ginagawa mo, maaring hindi mo na rin yan nararamdaman. Kaya nga, no? Siguro naghanap ka na ng ibang trabaho. Maaaring naghanap ka na, nakapag-apply ka na, maaaring natanggap ka na, and you're just waiting for siguro kung kailan ka magsisimula doon sa bagong trabaho yon. So, maaaring yun na lang ang hinihintay mo sa ngayon. Diba? Inaayos mo na lang siguro yung mga maiiwan mo, yung ganon. No? So, that's natural kasi lahat naman tayo nag-evolve. Lahat nagbabago. Diba? Change is the only constant thing in this world, nothing else, 'di ba? Kaya natural 'yon, no, na paminsan-minsan magkakaroon tayo ng pagpapalit ng desisyon, pagpapalit ng mga gusto natin, nagbabago yung mga gusto natin, yung mga ganyan. And in this case, maaaring gano'n ang sitwasyon. Kasi maaari na ayaw mo din na mag-stay ka dito just because of money. 'Di ba? Just because meron kang kikitain. Mas ngayon siguro mas naiisip mo din na meron pa akong maraming pwedeng gawin, 'di ba? Para hindi lang makatulong sa sarili ko sa mga pangangailangan ko, kundi para makatulong din ako sa ibang tao. Kaya po pwedeng yung trabahong kukunin mo, yung next endeavor na gagawin mo, could be beneficial not only for you but beneficial for the people around you din, no? Kaya mas 'yun ang pipiliin mo. We have universe. Wow. So, this is good, no? Merong, si universe kasi, aside from travel, no? So, pwedeng ang iba sa inyo dito is going to travel somewhere for whatever reason. So, mag-iingat kayo and have fun and enjoy. But universe is also about accomplishment. This is also about completion. Kaya po pwede talaga na meron ditong bago kayong mga sitwasyon na sisimulan, you are going to embrace new situations kasi nga merong magtatapos 'di ba? Kapag may ending, may beginning, 'di ba? Kaya congrats sa iyo kasi there could be a lot of various opportunities na pwedeng lumapit sa inyo sa ngayon. Kasi nanggaling na kayo sa tagumpay, nanggaling na kayo sa accomplishment, sa achievement. Kaya kapag may natapos ka na, 'di ba? May na-achieve ka na. So syempre merong magbubukas, merong dadating na bago. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.